mo sarili mo. Maghahanap na ako. Tulong! May tao ba? Tulong niyo ako! Tulong! Ina! Tita! Tita, ayos ka lang ba? Anak, sa wakas, nakita niyo ako. Umalis na tayo. Tita! Ina, parang bata ka pa rin. Ang nagpadala ng tagabantay, ako yun. Tinalangan dito ako. Kung hindi ako dumating, baka nakatakas ka. Kayong dalawa, ang gusto patayin ako. Ang pagkakamali mo ay ang paghahanap ng iyong tunay na anak, si Isabel Lee. Ang ari-arian ng Lid ay para lang kay Cassie. Cassie, araw pagkatapos mahanap si Belle, nilipat ko na ang lahat ng aking ari-arian sa'yo. Para sa'yo, pinagbawalan ko si Belle na tawagin akong ina. Takot lang akong magalit ka. Nung bata ka, itinapon ka ng iyong tunay na magulang. Kung hindi ako kumuha sa'yo sa kalsada, namatay ka na sana sa kalsada. Ganyan mo ako tratuhin. Walang konsensya ka ba? Konsensya? Marilu, bago mahanap si Belle, sa 18 taon na yon. Sino ang tumawag sa iyo? Sino ang iyong anak? Ako! Kaya dapat kang magpasalamat sa akin. Marilu, dahil malapit ka ng mamatay, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Dahil lang sa diamond ring na milyon-milyon, itinapon mo si Belle sa lim. Ang hindi mo alam, ako ang naglagay ng sing-sing sa kanyang bulsa. Ikaw! Kung hindi ko itinapon si Belle sa lim, paano ako, ang ampon, makapagpapatuloy sa posisyon ko? Tama ba? Ina! Belle. Pinagbintang niyo lang si Belle. Ben, pasensya na. Pasensya na. Nagkamali ako. Hindi mo man lang mapigilan ang isang babae. Wala na siyang silbi. Linisin mo siya. Walang bakas man lang. Opo. Cassie, isa lang ang tanong ko. Totoo bang hindi mo kinilala akong ina? Magina. Deserve mo ba? Sandra Lim, ikaw na babae. Belle, pasensya na. Pasensya na. Ina! Hang in there! Hang in there, Ina! Malapit na ang ambulansya! Belle, nagkamali ako. Dahil lang sa walang utang na loob, ang aking tunay na anak itinapon sa bahay. Wala akong sama ng loob. Kung may susunod na buhay, Ina, magiging mabuti na ako. Ina! hindi ako patay.
Bumalik ako 3 taon. Anak na bunso sa karawan ni Lo Bukas, ang iyong ina, ipapahayag sa lahat na ikaw ang tagapagmana. Mula ngayon, kailangan mo magsumikap na intindihan mo. Nabuhay ako muli bumalik sa 3 taon na ang nakalipas ang araw bago ko ipahayag na si Cassie ang tagapagmana. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa buhay na dati, itinuring kitang hiyas. Binibigay ang lahat, di akalain na lumaki. Isang masamang lubo. Salamat may Diyos. Nabuhay ako muli. Ang ginawa mo sa akin at kay Belle, ikukumpara ko. Cassie, sino ang dapat mong pasalamatan? Siyempre, salamat, Ma. Tina mo, ang bata napakabuti. Salamat, Ma. Tagapagmana, huwag kang umasa. Bukas isang tao lang ang tagapagmana ko. Cassie, puntahan mo na ang eskwela. Malilate ka na. Okay, Ma, pupunta na po ako sa eskwela. Belle, Hindi pwede. Hindi pa ngayon ang panahon para ipakita ang katotohanan. walang problema. Tinatawag lang kita. Mag-aral ka na. Huwag kang maliit. Mahal, pupunta lang si Cassie sa school. Kailangan mo ba talagang malungkot? Ay naku, ang sinasabi mo. Si Cassie kasi ay buhay ni Mary Lou. Kapag nawala lang, parang namamatay siya. Tama? Lou? Oh, Ina, tingnan natin ang handaan kung paano na ang paghahanda. Okay. Lou, sa panahong ito, salamat sa pagsisikap. Magpahinga ka lang dito. Sa handaan naman, hayaan mo na kami. Opo, Ina. Mahal, tayo na pupunta na. Halika. Gina, ang mga ito, ba ay damit ni Belle? Chinang, ako po ang nagpasya. Maglaba ng damit ni Miss Bell. Huwag po kayong magalit sa kanya. Umuwi si Miss Bell, galing sa school, pero bata pa siya. Bakit siya? Nagsusuot ng luma. Ginang, sa lahat ng panahon, si Miss Bell, ang suot lang ay ito. Wala na siyang iba. Nung nakaraan, takot si Cassie mag-isip. Hindi ko pinasok ang kwarto ni Belle. Di ko alam. Wala siyang decent na damit. Ako mismo bibili ng damit para kay Belle. Yaya Gloria, linisin mo ang kwarto ni Belle. Bumili na kailangan. Kung kulang, gamitin ang aking card. Bumili para kay Belle. Mula ngayon, ang aking tunay na anak hindi dapat mabuhay mas mahirap kaysa sa ampon. Ginang, seryoso po ba kayo? Noon dati, nabulag ako. Di makilalang mabuti. Ngayon, mulat na ako. Ang aalagaan ko ay ang aking tunay na anak, hindi yung walang utang na loob. Umalis ka na, Yaya Gloria. Opo, Gina. Nung buhay si Yaya, Gloria ang unang nakita ang tunay na ugali ni Cassie. Ngunit ako ay naniwala kay Cassie at pinalaya si Yaya Gloria. Siya lang sa bahay ang mabait kay Belle. Buti na lang sa pagkakataong ito, may pagkakataon ako na maitama ang lahat. Ginang, ang mga regalong ito para po kay Miss Bell? Ang nanay ko, ang sariling anak, di ko anam gusto niya. Ang damit, sapatos, makeup, alahas, binili ko na. Ginang, sigurado po magugustuhan ni Miss Bell. Yaya Gloria, pupunta muna ako sa opisina. Kapag umuwi si Belle, ibigay mo lahat ng regalo. Opo, Gina. Ate Belle. Tulungan mo akong ayusin. Kausapin mo ako! Di ka makasagot! Opo, Cassie. Akin to! Umalis ka! Wow! Para ipagdiwang na ako ang tagapagmana, binigyan ako ni Mama ng maraming regalo. Bracelet ng Van Cleef & Arpels. Ang ganda naman! Miss Cassie, ang mga ito ay binili ni Ginang para kay Miss Bell. Ano? Ang lahat ng ito? Walang kwenta! Si Belle sa bahay namin, ano ang katayuan niya? Hindi mo ba alam? Paano bibili si Mama para sa kanya? Senyorita, binili po ito ni Ginang. Sumirons ka! Cassie, huwag mong suntukin si Yaya Gloria. Isabel, tatanungin kita.
Karapat-dapat ka ba sa mga ito? Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako binibigyan ng regalo ni Ina. Ang mga regalong ito, hindi para sa akin. Miss Bell, Sumilens ka! Pinapagsalita ba kita? Sagot, saan ka galing? Pinulot ako sa basurahan. Eddie, basurahan? Anong amoy nito? Sagot! Amoy basura. Basura na amoy basura. Karapat-dapat ka ba sa ganyang kagandang bagay? Miss Cassie, ang lahat ng ito ay sa'yo. Ilalagay ko na sa iyong kwarto. Mas maayos na. Simula bukas, ihahayad ni Ina na ako na ang tagapagmana ng Lim Enterprises at magpapatakbo nito. Anong silbi ng tunay na anak? Di pa rin naman maipagmamalaki. Yaya Gloria, dalhin mo ang natitira sa aking kwarto. Oh, right. Huwag hayaang hawakan niya ang mga gamit ko. Regalo ni Ina. Miss Bell, kapag pumalik si Ginaw, isusumbong ko siya. Huwag sabihin kay Ina. Nagalit na naman si Cassie. Sisisi niya ako. Gina, Anong nangyari sa mukha mo? Sinong gumawa? Cassandra ang gumawa nito, di ba? Ang regalo para kay Belle ay kinuha din niya. Ginang, sinabi ko po, ang regalo ito para kay Miss Bell. Ngunit, hindi maniwala si Miss Cassie. Hello? Kukontak ko ang pulis? Ina, nakanda na ako matulog. Bakit po kayo dito? Ilabas mo lahat. Ano? Yung mga regalo para kay Belle yon. Bakit mo kinuha? Para kay Belle. Paano naman? Aba, ano to? anong... Tatay, Lola, sabi ni Ina, para kay Belle daw yung regalo. Ano? Marilu, si Belle galing lang sa basurahan. Amoy basura pa. Bakit mo pa bibigyan? Tama, may matitirhan lang. Sapat na. May kapal pa maghingi? Ina, si Belle ay aking biological daughter. Bibigyan ko lang ng regalo ang anak ko. May problema ba? Si Belle, madumi at mabaho. Bakit siya may ganyang kaganda? Totoo, Lu. Dati kasi, pinaka-spoil mo si Cassie. Bakit na yung ganito ka? Kanino o regalo ay sa kanya dapat. Si Cassie ay nang agaw. Dapat naparusahan. Sapat na. Mantigil ka na. Kapag nagalit si Cassie, kailangan mo pa rin pakalmahin. Walang problema, tatay. Sabi ni Ina, ibalik ko sa kanya ang mga to. Balik ko na lang. Labas mo na. Balik ko talaga. Hindi ko balikin. Bakit ko babalikin? Ilang taon na ako dito. Si Belle ilang araw lang dito. Bakit siya kukuha ng akin? Yulitin ko. Ikaw, anong agaw kay Belle? Tatanumin ulit kita. Balik o hindi? Ulitin ko sa huling beses. Ako, hindi. Para lang sa kanya, ang ayaw ko. Mag-aadaw sa akin. Walang paraan. Okay, magre-report ako. Sinabi na ni Yaya Gloria ang mga regalong ko para kay Belle. Kinuha mo, nagnakaw ka, ng agaw. Ang kabuuan ng regalo ay natakahalaga ng higit 50 milyon. Kaya ikulong ka ng ilang taon. Marilu, baliw ka na? Si Cassie yan. Itutuloy mo talaga? Cassie, huwag kang matakot. Binabantaan ka lang ni Ina. Hindi niya kayang i-report ang pinaka-spoil niyang anak. Lu, ano ba to? Cassie, kuha ka lang ng ilan para kay Belle. Sinabi ko na, lahat ng to, ibabalik kay Belle. Ikaw! Report mo ako! Itayin mo ako! Hayaan mo siya madumi at mabaho at tawading kami, Ina! Sino ang nag-report? Nag-report ka talaga? Akala mo ba? Nagbibiro lang ako? Bakit mo ako ginagawa to? Asawa. Anong problema mo ba? Isang maliit na bagay lang. Kailangan pa mag-report? Ay naku kapatid, maling pagkakaintindi. Maling pagkakaintindi. Walang nag-report dito. Sa loob lang namin ito. Ako ang nag-report. Kumusta? Ipaliwanag ang kaso. Siya, nanakaw ng 50 milyon na alahas at ayaw ibalik. Sumama ka sa akin. Kapatid, isang pamilya lang kami, Cassie. Ay kanyang tunay na anak. Paano mangyari yan? Walang kinikilingan ng batas. May nag-report na. Kailangan naming imbestigahan. Ang relasyon ng suspect at nagre-report ay hindi namin pinag-iisipan. Maliban na lang hindi itutuloy ng nagre-report. Asawa, magsalita ka. Ba't mo talaga papaaresto si Cassie? Oo nga, Lu, binigay mo na sa kanya ang pagiging tagapagmana. Paano mo pa pinapansin ang 50 milyon lang? Oo nga, hindi pa ngayon ang panahon para tapusin si Cassie. Antayin pa bukas. Magtahiwalay ang usapin. Gusto kong wag ituloy, madali lang. Balikan mo ang mga gamit ni Belle. Cassie, sunod kay Lola. Ibalik lahat sa kanya. Lola na lang bibili sa'yo. Anong gusto mo? Lola na lang bibili. May 1 minuto ka pa. Kung hindi, magpupulot ka sa presinto.
Kapatid, andito lahat ng gamit. Hindi ko na itutuloy ang kaso. Pasensya na kayo. Sige, kung may problema, makipag-ugnayan. Alis na tayo. Pasensya na kayo. Pasensya na. Yaya Gloria, dala mo itong mga gamit sa kwarto ni Belle. Opo, Ginang. Yaya Gloria, sino? Nag-utos sa'yo. Papasokin ang pulis. Ako, ang nag-utos kay Yaya Gloria. Bakit mo ginagawa to kay Cassie? Ay, kasi... Cassie! Halika. Senyorita. Puno ng lupon. Sundin ang utos nyo. Nasa bakuran na po ako. Paulo, umalis si Cassandra. Subaybayan mo siya. Saan siya pumunta? Anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Itala mo lahat. Opo, naiintindihan. Walang pera? Walang pera, wag lumabas! Mark, pwede mo ba akong utangan ng 500 milyon? Maghihingi ka pa ng pera! Yung utang mong 500 million, hindi pa nababayaran! Cassandra, kung walang pera, umalis ka na sa tabi ko! Mark, huwag nating iwalayan. Mark, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Bukas may pera na ako. Bukas ibibigay na ni Mama ang mana ng Lim family. Hindi lang 500 milyon, 3 bilyon to pa kayang ibigay. Totong? Totoo. Alam mo naman si Mama. Sunod-sunuran siya sa akin. Halika, tumayo ka. Malamig sa sahig. Mark, kapag nakuha ko na ang mana bukas, papalayasin ko ang mga putang ina at anak may. Ikaw na bahala. Gusto kong putulin ang kanilang mga kamay at paa. Madali lang. Oh, sa akin na. Cassie. Andito may 1 milyon. Bumili ka ng regalo para sa nanay mo. Para masaya siya. Pinakamabait sa akin si Lola. Ikaw talaga. Bumili lang ang kahit ano. Yung mura lang sa tabi-tabi. Wala namang alam yung na yon. Yung dati kong binigay yung mga basura, iniingatan niya parang kayamanan. Lang talaga. Masaya ka na ngayon? Miss Santos, investigasyon kay Cassandra Lim. Uminom, sumigarilyo, utang sa hatnatets. Bully, nagnakaw, walang ginawa kundi masama. Bakit dati di ko napansin? Miss Santos, totoo bang ipapasa sa ampon mong mana? Hindi naman, Paolo. Palitan mo ang kontrata ng bagong mananay. Palitan ang mana sa aking totoong anak na si Isabel. Opo. Ang buong pamilya ay nililang ni Cassie. Mayroon na ito, mapapalayas na natin si Cassie sa Lim family. Binabati kita, Miss Cassie. Magiging tagapagmana ng Lim family. Mamamahala ng Lim Enterprises. Si Miss Cassie maganda at matalino pinili ni Miss Santos. Si Cassie, isang matalinong desisyon. Siyempre, sa pahahambing kay Cassie, si Belle ay po. Palading duwag. Walang dating bilang senyorita. Tama! Anong silbi ng tunay na anak? Sa galing at pagmamahal, siya ay hindi kasing galing ni Miss Cassie. Tama ka. Isabel Lim. Nakagaon pa siya. Parang mayaman din. Sino nagkutos sa'yo? Ngayon, ay kaarawan ni Miss Santos. At si Miss Cassie ay magiging tagapagmana ng Lim family. Basura lang ang tingin sa'yo. Bakit ka nandito? Umalis ka na? Pinapunta ako ni Ina. Shut up! Ginamit ka lang ni Ina? Ikaw ay pangkapal lang ang mga paa. Ikaw na to. Akala mo, mapapansin ka ni Ina? Wala kang pake. Pinasa ni Ina sa akin. May lakas ka pang lumapit at makipag-agawan. Kasi hindi ko intensyon makipag-agawan. Bakit pa nakadamit galing kay Ina at lumapit sa akin para ipagyabang? Pili ni Ina ang damit ko. Pinagbihis niya ako. Walang kwenta! Ipapakita ko sa iyo kung sino ang Senyorita Lim. Sirain niyo ang damit niya.
Hindi siya karapat-dapat! Opo, Miss Cassie. Bitawan niyo ako! May lakas ka pang ipadyabang sa harap ni Miss Cassie? Umasa ka! Ikaw na galing sa basurahan? Wala ka rapatang magsuot ng ganyan kagandang damit! What? What? Wow, tatay! Lola! Sino naguto sa'yo na magpakita dito? Deserve mo yan! Wow! Naganda ka ng regalo para kay Ina? Akin yan! Balik mo sa akin! Nandito, kunin mo. Balik mo sa akin! Halika, dito! Bigay mo sa akin! Bigay mo sa akin. Nandito, kunin mo. Halika, dito! Ina ay pangulo ng Lim Enterprises, isa sa pinakamalakas na babae. Ikaw lang, para kay Ina, isang sira-sirang scarf lang. Magiging basurero ka habang buhay! Si Cassie naman ay naghanda ng diamond ring na milyon-milyon. Ang scarf na to, baka hindi man umabot ng 10 piso. Isa lang ang kayang kong bilhin. Walang pera. Walang katotohanan! Maraming regalo si Ina para sa'yo. Ipagbili mo lang ang kaunti, may pera ka na. Unang regalo ni Ina para sa akin. Paano ko ipagbili? Magpanggap ka pa. Magpanggap ka pa? Itawan mo! Regalo ko ito para kay Ina! May lakas ka pang itulak ako! Umakyat na ang ulo mo! Ang senyorita ng Lim ay ako lamang! Basura ka lang! Ang nararapat lang sa iyo ay luhod sa aking paa! Sino nagsabi na ikaw ang kagapagmana? Sino nagsabi na ikaw ang tagapagmana? Belle, okay ka lang? Ina, may handog akong regalo. Isang diamond ring. Maligayang kaarawan. Ina. Sa pagbaso pa lang ni ate, sinabi niya na ako lang ang punang Lim at hindi nararapat na nandito. Ina, hindi ko ginawa. Sabi pa ni ate, ninakaw ko daw ang posisyon niya. Gusto niya ako paalisin. Pinapahirapan niya ako. Nagdepensa lang ako, kaya ako lumaban. Buong pamilya, namin ang saksi. Sabihin na si Miss Cassie ay ampon. At ipagbalaya siya, hindi papayagan ni Miss Santos. Patay na si Isabel na yon. Siyempre naman, alam ng lahat. Isang salita lang, pinatanggal na ni Miss Santos. Bakit? May mali ba sa sinabi ni Belle? Ano? Ikaw ay ampon lang. Ang senyorita ng Lim ay dapat kay Belle. Bakit? Hindi na pwede magsabi ng totoo? Ina, anong sinasabi mo? Mary Lou, kahit subukan mo si Cassie, hindi mo na kailangan sabihin ng ganoon. Subukan? Wala na. Wala ako panahon para sa inyo. Ngayon, ipapahayag ko ang aking tagapagmana. Cassie, ang iyong ina, mabait lang talaga. Binigay na lahat sa'yo. Alalahanin, may anak din siya. Takot siyang tuksuhin. Ak lang yan. Miss Cassie, mula ngayon, sana tulungan niyo kami. Mula ngayon, sana tulungan kami ni Miss Cassie. Ipapahayag ko, ang tagapagmana ko ay... ang aking tunay na anak, Isabel Lim. Ang aking tunay na anak, Isabel Lim. Ano? Paano nangyari yan? Di ko alam. Anong ibig sabihin nito? Cassie, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga sinasabi mo? Bakit mo ipinagtatiwala sa kanya ang mana? Hindi ako pumapayag! Decision ko to. Kailangan pa ba kitang tanungin? Mary Lou, ano ba talagang ibig mong sabihin? Di ba napag-usapan na ibibigay kay Cassie ang mana? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ramon, dahil si Cassie ay isang traidor.
May ebidensya ako. Hindi ako pumapayag! Si Cassie lumaki sa pamilya Lim. Ako mismo ang nagpalaki siya ang aking tunay na apo. Ang mana ay sa kanya. Cassie, huwag kang mag-alala, ang mana sa'yo yan. Walang makakakuha. Ako at ang tatay mo nasa tabi mo. O anak, magsalita ka naman. Tingnan mo asawa mo. Ang galit na ni Cassie. Ano man ang mangyari, Lim ang apelido ng Lim Enterprises. May boses kami ng ina. Sa usapin ng mana, hindi ako pumapayag ibigay kay Isabel. Alam ninyo, ang Lim Enterprises ay nagsimula sa akin. Kung wala ako, ang Lim Enterprises ay isang maliit na kumpanya walang opisina. Kaya ang aking ari-arian ako ang masusunod. Kailan ka naging ganito ka bastos? Ipapaliwanag ko. Halika, Bel. Pirmahan mo. Ikaw na ang legal na tagapagmana. Ikaw! Ano ba to? Lola, tingnan mo siya. Huwag matakot. Nandito ako. Hindi! Akin namang mana! Akin namang mana! Akin lang! Hindi ko hahayaan ibigay kay Isabel ang mana! Ina, ayos na lang ba? Sa sinabi mo lang, kay Belle kanina, pinunit ko na ang karapatan. Walang mangyayari, kahit anong sabihin. May original copy pa ako. Gusto mo sa piraso ipinta para mapunit mo ng dahan-dahan? Ikaw! Marilu, bakit ka nagwawala dito? Anong kasalanan ni Cassie para gawin mo sa kanya to? Alam mo ba ginagawa mo? Ang sakit mo kay Cassie! Hindi kanya mapapatawad! Humingi ng paumanhin kay Cassie at gawin siyang tagapagmana. Ikaw! Kailangan mo bang gawin to? Tama. Miss Cassie ay mabait, masipag, at matalino. Kung ibibigay mo ang karapatan, ang Lim Enterprises ay tiyak na uunlad pa. Tama. Si Belle naman, parang basura lang. Pinakamababa sa lahat. Punong-puno ng sakit. Binigay mo sa kanya ang Lim Enterprises, ay maghihirap. Na-brainwash kayo ni Cassandra. Hindi nyo alam ang tunay niyang kulay. Tiwala akong masasabi ko sa inyo, Belle ay mas magaling kaysa kay Cassandra. Marilu, pinapanggap mong kakalimot? Ang mga sinabi mo kay Belle ay galing mismo sa bibig mo. Tama. Pinapangako ko na mali ako dati. Kaya gagawin ko ang lahat para kay Belle. Ikaw! Sige, tapos na. Decision ko na to. Cassandra, alam mo tapat. Ang pagpirma ay formalidad lang. Belle na ang legal na tagapagmana. Ikaw, wala kang makukuha sa akin. Cassandra! Magnanakaw ka! Hindi ba sinabi mo makukuha mo ang mana? Ano ba talagang nangyayari? Mary Lou, walang hiya ka! Alam mo, ang mana ng Lim ay akin lang! Ang lahat ng ari-arian ng Lim ay dapat sa akin! Cassandra Lim! Paano mo masabi walang utang na loob, Senyorita Santos? Totoo, kung hindi siya inampuan ni Miss Santos, paano niya magagawa ang buhay Senyorita ng maraming taon? Toto! Walang utang na loob! Binastos pa si Miss Santos. Walang respeto! Anong kinatawa? Walang utang na loob! Anong kinatawa? Sir? Ma'am? Narinig niyo ba ang sinabi ni Cassandra? Pinakain ko siya ng sentaon. Binigyan ng luho. Binibigay ko lahat ng gusto niya. Binigyan ko siya ng lahat hanggang sa nawala ang aking dangal. Hindi ko hinihingi na magpasalamat. Pero ang respeto man lang dapat meron, di ba? Siya naman, ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa kanyang puso ay ganoon lang ako. Kung ganoon, bakit ibibigay ang mana ko sa kanya? Toto, Walang utang na loob. Cassandra, paano mo masabing ganoon? Hindi ganoon. Huwag matakot. Nandito si Lola. Ang sinabi ni Cassie ay dahil sa'yo. Siya kasi mainitin ng ulo. Pinagalit mo siya. Bakit hindi siya magagalit? Toto. Galit lang ang bata. Huwag mong seryosohin. Toto, Cassie ay bata pa. Nagpadalos-dalos lang. Huwag mong isipin. Toto? Ina, sinabi ko lang ang totoo. Bakit mo ako tratuhin ng ganoon? Toto! Ang sakit ng sinabi mo. Magkakaroon ng trauma ang bata. Ano ngayon? Cassie ay mabait na bata. Para lang hindi siya manang mana, pinagalit mo siya. Labis na ang ginawa mo. Okay, hayaan ko kayong makita kung sino si Cassandra sa likod ng kanyang mukha. Halika! Tingnan nyo! Huwag palampasin! Lahat 20! 20 lahat? Opo! Lahat 20! Pumili lang kayo! Parang ang boses na to ay boses ni Miss Cassie.
Top quality fake top! Ang karaniwang tao, hindi makikita ang totoo. Okay. Ang binili ni Miss Cassie ay fake na 20 lang. Hindi ba sinasabi na 1 milyon ang sising na to? Hindi ako! Hindi ako! Salamat, boss! Si Miss Cassie nga. Cassandra Lim, ano pa ang sasabihin mo? Ako. Ina, binigyan mo siya ng 1,000,000 para bumili ng regalo. 20 lang ang ginastos niya. Ang natitira, 99,000, pinasok niya sa bulsa niya. Batang-bata pa, marunong ng magnakaw at magpakitang tao. Siya pa ba ang itinuring niyong batang mabait at matino? Sumundan mo ako? Sinadya mo to! Siyempre, dahil alam ko kung sino ka talaga, kaya ako nagkolekta ng ebidensya. Ikaw! Mary Lou, sapat na. Akin ang perang binigay ko. Anong bibilhin niya? Kanyang kalayaan. Ang natitira ay baon niya. Bakit? May reklamo ka pa? Mura man ang singsing, ito ay galing sa puso ng bata. Huwag maging suplado. Lola, huwag matakot. Tingnan mo siya. Natakot na ang bata. Ina, sa sitwasyong ito, pinapanigan mo pa rin siya. Si Cassie ang aking buhay. Hindi ko hahayaan siyang apihin. Sapat na. Hindi mo naman kailangan ng milyon na yan. Huwag na nating pag-usapan. Okay, papakita ko sa inyo kung sino siya sa tunay na buhay. Mark, tulungan mo ako. Kami ngayon ay nasa isang bangka. Kung hindi ako maging tagapagbana, ang perang ipinahiram mo, wala kang makukuha. Kung nakunan niya ako bilang singsing, siguradong may iba pa. Paano kita tulungan? Gusto mo ba ngayon ipabugbog ko siya? Bobong-bobo ka. May sumundan sa'yo. Hindi mo man nang alam. Mark, kung hindi mo ako tulungan, talagang tapos na ako. Ikaw ang may problema. Ikaw na ang mag-isip. Ikaw na bahala sa problema mo. Kung hindi mo mabayaran ngayon, alam mo ang mangyayari. Mark, pag nakuha ko ang manabugas, ipapalayas ko ang mga hampas lupa sa pamilya Lim. Ipapaputol ang kanilang kamay at paa. Madali lang. Sa oras na yon, tingnan mo ako. Kaya pala binalik ni Miss Santos ang mana ni Cassie. Hindi ko akalain na ganito kasama si Cassie. Bravo. Oo nga, sino aakalain na may ganyang kasama? Hindi ako! Sinadya mo to! Pinabintangan mo ako! Kahit nagkamali si Cassie, di ba pwede natin pag-usapan? Kailangan ba sa harap ng lahat? Tama! Gusto kong ipakita ang tunay niyang kulay. Ang mga ito? Tingnan ninyo ito. Siya pa ba ang mabait, masipag at disiplinadong bata? Siya pa ba ang inyong iniisip na mabait, masipag at disiplinadong bata? Casey, ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako! Hindi ako ang gumawa! May Diyos sa langit. May ebidensya. Hindi mo matatanggi. Marilu Santos, bakit mo ako ginawa ito? Sirain mo na ang buhay ko! Bakit? Para hindi masira ang pamilya dahil sa'yo. Para ako at si Belle may magandang kinabukasan. Para palayasin ka sa Lim. Marilu Santos, ikaw, baliw. Ang sampal na ito para sa iyong kasakiman at paglapastangan. Ang sampal na ito para sa iyong kasamaan at pang-aadaw ng lahat ko. Ang sampal na ito para sa iyong kasalanan at pagpatay ng tao. Okay na, Belle. Tapos ng lahat. Ina, para sa'yo, ang regalong ito. Pero nasira na. Pasensya na. Belle, ito ang pinakamaganda at pinakaganda na regalo sa buhay ko. At ito rin ang pinakamahalaga. Ina, maligayang araw. Salamat, Belle. Belle, pasensya na sa nakaraan. Sa buhay na ito, buti na lang may pagkakataon na maitama. Marilu, kahit anong mangyari, hindi ka dapat manuntok. Sabi niyo mismo, ang taong walang ginawa kundi magsinungaling at puro pansarili, dapat ba suntukin? Dapat. Ngayon ay iyong kaarawan. Pwede bang tumahimik? Ako ang gulo! Ramon, bigi ka ba o bulag? Cassandra ang... Tumahimik ka. Kahit anong ginawa ni Cassie, anak ko pa rin siya. Ramon,
Maraming ebidensya na sa harap mo. Bakit hindi mo pa rin naniniwala? Hindi mo pa rin makita si Cassandra kung sino talaga ang taong ito. Kailangan pa ba nating hintayin na masira ang pamilya bago mo tanggapin ang katotohanan? So what? Tiwala ako kay Cassie. Hindi niya gagawin ng ganoon. Kahit anong mangyari, malaki ang Lim Enterprises. Kayang itago siya. Malaking negosyo. Ang Lim Enterprises, sino ang dahilan? Alam mo yan, si Cassandra kumukuha ng dugo ko. Wala kang pakialam. Sabi mo, ano ang gusto mong gawin? Magreklamo. Cassandra, maraming kasalanan. Hindi mabibilang. Kahit hindi ako maghabol, ang batas ang maghahatol. Hindi pwede! Hindi ako pumapayag. Tatay! Lola! Hindi ako pwedeng pumasok! Kung pumasok ako, tapos na ang buhay ko! Marilu, ikaw ang nagpalaki kay Cassie. Handa mo bang ipakulong siya? Oo nga. Tama. Si Miss Cassie, lumaki sa tabi mo. Malapit tayo sa isa't isa. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Oo nga. Tiwala ko kay Miss Cassie. Kung bigyan mo siya ng pagkakataon, siguradong mababago siya. Si Cassie, paro taon ko nakasama. Hindi ko hahayaan sino man saktan siya. Lu, sumunod ka na lang. Kalimutan na natin. Kalimutan na. Kalimutan? Hindi pwede. Si Cassandra ngayon mismo ay dapat umalis sa pamilya Lim. Marilu, hindi ka titigil, no? Huwag mong akalain sa pamilya Lim may konting gawa. Umasa ka lang. Alam mo, ikaw ang dayuhan sa pamilya Lim. Umalis sa aking apo, ang tunay na anak ng anak ko? Walang paraan. Tunay na anak. Ano ang sinasabi mo? Marilu Santos, bini ka ba? Sinabi ko, anak ni Tonyo si Cassie. Anak ko, ikaw ang umalis. Ina! Ramon! Ano ba talagang nangyayari? Wala na. Wag na nating tiisin. Tama si Ina. Cassie is my real daughter. Ang totoo, ayaw kong sabihin. Gusto kitang hayaang malis bilang mayamang asawa. Ngunit hindi ko akalain na ipapalayas mo ang anak ko. Ngayon, ay ipapakita ko sa iyo sa pamilyang Lim sino ang may kapangyarihan. Itay! Ikaw talaga ang tatay ko! Kasi sabi ni Itay, hindi ka niya papabayaan. Hindi ko akalain. Kaya pala kayo, sumusuporta kay Cassie. Totoo pala na siya. Ang tunay mong apo. Ang iyong anak. Naloko ako ng husto. Para sa Lim, pinaghirapan ko ang Lim Enterprises. Pinatayo ko ito. At kayo? Walang kwenta. Kung wala ang Lim Enterprises, ang platform na ito, wala kang kwenta. Huwag mong akalain na dahil may kontribusyon sa Lim Enterprises ay ipapalayas mo ang apo ko. Cassie, palayasin si Cassie? Ikaw at si Belle ay pareho lang. Cassie forever ang senyorita ng Lim. Kahit anong gawin niya, sumusuporta kami. Ngunit si Belle, apo mo rin siya. Anak mo rin siya. Marilu, pakinggan mo ito. Hindi kita minahal. Sa buhay ko, isang babae lang ang minahal ko. Ang anak natin, bakit ko aalagaan? Kung hindi lang may kakayahan ka dati, hinding-hindi kita papakasalan. Ang babaeng iyon ang iyong unang pag-ibig na si Snow? Tama? Hindi ko akalain 18 taon na ang nakalipas na wala siya dahil sa cancer, may anak pala kayo? Tama. Siya ang aking pinakamamahal. May anak kami na babae. Dapat siyang makasama ko. Sakto si Belle ay nawawala. Sakto. Nagbigay ng pagkakataon. Akala ko dati na kayo ay nilinlang ni Cassie. Para lang, makasama siya. Gumawa kayo ng ganitong drama. Ikaw! Kayo! Palaging ninyo akong niloloko. 2, para sa iyo at anak ko. Ang kasunduan ng diborsyo. Handa ko na ito dati pa. Sa mga taon na minahal mo si Cassie, hindi ko ipinakita. Walang nakakaalam na parang lasing ka na paalisin si Cassie. Huwag mo akong sisihin. Tsaka, lahat ng assets mo, nirehistro ko na. Kung magpakabait ka, ibigay mo ang mana kay Cassie. Walang mangyayari. Ngunit kung magulo ka, sadyang ganyan ka. Mahal, ito ang financial report ng bahay. Pirmahan mo. Okay. Ikaw pala ang dayuhan, Miss Santos. Oo nga. Anong karapatan mong palisin si Cassie? Binigyan ka ng kayamanan ng Lim. Dapat kang magpasalamat. Magpasalamat? Isipin nyo, nung unang panahon, malapit ng malugi. Ako ang... Sapat na. Huwag mong ipagmalaki. Isipin mo,
Ang kumpanyang ito pag-aari ng sino? Kung hindi lang may kakayahan ka, hindi kita pinayagang magdesisyon. Ngayon, ang Lim Enterprises ay nasa ayos na. Hindi na ka namin kailangan. Ang tanga ko. Palaging buong puso ako nagtrabaho. Hindi ko akalain ay pagtataksil at kahihiyan. Diborsyo? Gusto ko rin. Hina! Huwag kang mag-alala, Belle. Wala na tayo sa Lim. Hindi tayo magugutom. Mary Lou Santos, isipin mong mabuti. Kahit ikaw ay ang panguno ng Lim Enterprises, may hawak ka lang ng management, walang shares. Kung talagang iiwan na ng anak ko, umalis kang walang dala. Kung gusto mo magdemanda, ang buong legal team ng Lim ay handang lumaban. Huwag mag-alala. Ang maruming pera ng Lim, hindi ko kailangan... Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gusto mong palayasin si Belle, pwede ka pa ring magpamayabang. Ina! Hindi ko akalain ang pangit ng pamilya Lim. Gustong gamitin ang kayamanan para bilhin ang pagmamahal ko sa aking anak. Sa ganitong pamilya, ayoko nang manatili pa. Walang hiya! Mapang-api ka talaga! Abangan nyo ang pagbagsak nyo! Marilu Santos, walang kwento ka matandang babae! Sinabi walang hiya ako? Umalis ka! Umalis! Belle, tara na. Umalis talaga sila? Cassie, umalis na ang masama. Mula ngayon, walang makakapanakit sa iyo. Ikaw, manatili ka at maging masaya. Opo, Lola. Kasi kami ang may kasalanan. Mula ngayon, ikaw ang opisyal na Senyorita Lim. Lola, tatay, mula ngayon, aalagaan ko kayo. Opo! Halika, buti umalis si Mary Lou. Mag-celebrate tayo. Opo! Ina, salamat sa pagbili sa akin. Anak, sabi ko na hindi na tayo maghihiwalay. Paano po kayo at si tatay pagkatapos ng diborsyo? Palaging nilang niloloko ako. Ang aking mga stocks sa Lim Enterprises na transfer na hindi ko nalalaman. Palaging akong nagtatrabaho. Walang napansin. Walang problema. Hanap muna tayo ng matitirahan. Mag-iisip ako ng paraan. Lo. Tonyo. Yeah? Sa wakas, nakita na kita. Alam mo ba, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ako makakaraos, magiging pinakamayaman. Ang pinakamayaman sa TV. Ikaw pala. Luwang nangyari sa Lim Family Banquet. Alam ko na. Okay ka lang? Si Ramon Lim ay walang kwenta. Mabuti na lang. At kayo ay naghiwalay. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ikaw at ang iyong anak. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Lo, sa loob ng maraming taon. Palagi kitang hinihintay. Magpakasal tayo. Matagal na kitang niligawan. Ngunit pinili mo si Ramon. Maraming taon nang lumipas. Ikaw pa rin sa puso ko. Patuloy akong naghihintay. Ang tanga ko noon. Pinili ko ang mali. Sa loob ng maraming taon, sobra akong nagpakabayani para kay Ramon at Cassie. Masakit na talaga. Kung maibabalik lang. Hindi pa huli ang lahat. Lo. Tumayo ka muna. Hindi. Kung hindi ka pumayag, hindi ako tatayo. Maraming taon ang lumipas. Hindi ko na gustong makalimutan ka. Antonio, marami kaming pinagdaanan ni Belle. Marami kaming pinagdaanan. Bigyan mo kami ng oras. Pahintayin mo akong mag-isip. Pasensya na. Nagmadali ako. Sorry. Ganyan ba ang gusto mo? Magstay muna kayo sa akin. Magsettle muna kayo. Usapan natin ang iba mamaya. Mas mabuti, siguro hatid mo kami sa hotel muna. Sige, ganoon na lang. Ilalagay ko kayo sa hotel ng Javier Group para mapalagay ang loob ko. Lou, magpahinga muna kayo. Text me anytime. Salamat, Antonio. Walang anuman, walang utang na loob ang Lim. Hindi nila alam ang nawala. Sa huli man tanggapin mo man ang pagtatanong, ang posisyon ng Pangulo ng Javier Group para sa'yo habang buhay. Sa susunod na lang, ayat na kami. Magpahinga muna kayo. Halika. Masyado akong nagmadali. Hindi naman tatanggapin ni Lou. June,
Maganda ka na maayos. Magpropose ako kay Lou. Huwag kagaya ka... Noted. Nanay. Bumili ako ng maraming damit para sa'yo. Bakit hindi mo suotin? Mahal ko kasi. Walang mahal dito. Sabi ni nanay, hindi ka na maghihirap. Mula ngayon, kung may makain ako, hindi ka magugutom. Bakit? Hindi ka naniniwala? Naniniwala ako. Siyempre, naniniwala ako kay nanay. Sa wakas, natanggal na si Marilu Santos sa pamilya. Matapos umalis si Mary Lou Santos, ang paligid ng pamilya Lim ay napaka-relax. Tatay, ayoko nang bumalik ang matandang babae. Huwag mag-alala. Ang bahay nyo, kung sino gusto. Ako, hindi na babalik. Marilu Santos, bakit nandito ka putang babae? Alam ko na. Walang hiya ka talaga. May lakas ka pang sundan kami. Sino nagsabi na sinusundan ko kayo? Bukas ang hotel. Sino ang hindi pwedeng pumasok? Marilu Santos, wala kang nakuha sa pamilya Lim. May lakas ka pang pumunta sa 7-star hotel. Sa tingin ko, ayaw niyang iwan ang buhay mayaman sa Lim. Kaya pumunta dito para magpanggap. Divorce na kami ni Ramon. Walang koneksyon sa Lim. Saan man kami magpunta, hindi na kailangan ipaliwanag. Sapat na, Mary Lou Santos. Patuloy ka pa rin nagmamalaki. Kitang-kita kung hanggang kailan ka. Walang Lim family. Wala nang magtuturing sa'yo na CEO. Managinip ka na lang. Ako kasi, iniisip ko pa rin ang relasyon kahit walang pag-ibig. Kung kayo ni Belle ay hindi makaraos, pwede kayong bumalik sa Lim family. Pagbigyan ka namin, bigyan ka ng pera para hindi gutom. Nalabo ang aking mata. Bakit hindi ko nakita ang iyong pusong walang awa? Si Cassandra Lim na basura. Bakit ganun siya kasama? Totoo nga, ang anak ay si ama. Walang kwenta! Si Isabel Lim, anak din ng aking ama. Magmura ka ng maayos. Kausap mo ngayon ang puno ng Lim Board at ang Senyorita Lim. Ramon, napangasiwaan mo ba ito? Ang lahat ng negosyo ng Lim, ako ang gumawa. Ikaw ay walang ginawa. Wala ako. Lim Enterprises ay babagsak. Abangan natin. Ikaw ay walang kwenta. Ang negosyo ng kumpanya, madaling magawa ng aking ama. Madaling tapusin. Meron pa ako. Ako ay matalino. Tutulong ako kay ama. Ang aming kumpanya ay uunlad. Si Cassie talaga ang mabait, mapagmahal at matalino. Hindi tulad ng iba. Kumakain sa Lim, gumagamit sa Lim. Pinoprotektahan ang iba. Gusto pa palayasin si Cassie. Yak! Okay, titingnan ko. Hanggang kailan kayo magulo? Higil! Bakit? Puno Lim, matagal kang nangaliwa. May anak labas. Layon ay nag-divorce, pinagpalayas mo pa ang asawa at anak. Gusto mo pa ba magulo? Wala akong panahon para sa'yo. Ang iyong debit at credit card ay na-freeze ko na. Walang makukuha kang pera. No? Boss Javier, handa na po. Kumusta ang aking damit? Maganda po. Totoo po. Isama ang lahat sa hotel. Magpupropose ako. Ano? Na yun lang natakot. Ang iyong ATM ay sa Lim Enterprises nakarehistro. Kung gusto namin burahin, pindot lang ng daliri. May mga tao nagsasabi ng walang hiya na hindi gagastos ng... Ngayon, kinakabahan. Walang hiya. Laman yan ay sa Lim Enterprises. Ang aking sahod at dividend na nararapat sa akin. Walang kinalaman ang Lim. Anong karapatan ninyo? Anong karapatan? Sa laki ng Lim family. Sa lungsod ng dagat? Gusto namin, gawin namin. Idemanda mo kami. May buong legal team kami. Idadrag namin kayo hanggang sa mabuhay at mamatay. Bakit? Nasaan ang iyong tapang? Takot ka na, di ba? Marilu, ngayon lumuhod ka sa amin. Humingi ng tawad. Kami naman, pwede kaming magpatawad at tulungan kayo. Bawat isa, bibigyan ko kayo ng 250. Hindi naman papatayin kayo sa gutom ngayong gabi. Ikaw!
Abangan ninyo ang karma. Mary Lou, alalahanin mo ang sarili mo. Isang matandang babae na nilayas. Maliban kay Daddy, sino ba ang kukuha sa'yo? Sino nagsabing walang kukuha kay Lou? Ang aking babae, walang makapang-aapi. 以上卡轰昂镜头，海单准米龙 cash， 冷战机比龙切克，是不可胜sa Javier Group， posisyon ng Pangulo, maliligaw kay Ginang Marilu Santos. Lou, pwede ka na bang pakasalan ako? Hindi posible! Si Marilu lang ay alipin ng pamilya Lim. Paano niya makikilala ang taong mayaman na ganyan? Sino ka ba? Tumayo ka muna. Hindi nyo karapat-dapat malaman kung sino ako. Alam ko na. Siguro ikaw ay artista ni Mary Lou. Yun ay mga props lang. Plastic lang. Hey! Huwag mo akong hawakan! Kung hawakan mo ako, aaga din ako! Maiga din ako! Magaling kang umarte. Marilu, Huwag mong akalaing ay hindi ko alam. Ang iyong plano. Pinyatawag mo ang mga artista para lang mampakitang gilas. Mary Lou, hindi mo ba nakikita na kahit anong lalaki ang hanapin mo, hindi ako magagalit at ipapauwi ka? Marilu, mapakailanman kang. Aso na itinapon ng Lim. Tandaan ang sinabi mo ngayon. Magsisisi kayo habang buhay. Magkano binayad sa'yo ng babaeng yan? Double ko ang offer. At lumuhod ka at umumur gaya ng aso. Huwag kang bastos kay Mr. Javier! Umpisa na. Magaling kayong umarte. Anak, huwag na natin siya kausapin. Palayasin na siya. Manager Cruz, sa hotel nyo, may nagpapanggap dito. Hindi mo ba ayusin? Ang Camilla Lim ay malaking kliyente ng Royal Crest. Ang GM ng Royal Crest, sumusunod kay Daddy. Okay, tingnan natin. Sino ang nag-aalboroto dito? Siya ang may gawa. Mr. Javier! Manager Cruz, bakit mo siya tinawag na Boss Javier? Artista lang naman siya, di ba? Sumilens! Siya ang may-ari ng Royal Crest Hotel at puno ng lupon ng Javier Group. Walang utak kayo lahat. Kayo ang kontrabida. Walang galang. Boss Javier! Siya ba si Antonio Javier, ang pinakamayaman? Paano naman siya? Impossible! Walang ganon! Si Antonio Javier, paano siya magiging kasintahan ng matandang babae na yan? Manager Cruz, nagkakamali ka ba? Ang babae niyan dating asawa ng anak ko. Bagong hiwalay lang sila at pinagbunutan. Paano niya kilala si Boss Javier? Walang utak talaga kayong lahat. May lakas ka! Mga artista lang kayo. Ilabag niyo tatay to! Mapapayag kayo! Ikaw! Sapat na. Huwag na natin kausapin ang mga babo. Lou, ang ingay ng mga to. Paalisin ba natin sila? Ayoko nang makita sila. Wadia! Alayasin sila lahat! Ano to? Ginagawa nyo? Ako si Senyorita Lim! Huwag niyo akong hawakan! Ako ang puno ng Lim Board! Mula ngayon, ang angkan ng limilista sa blacklist ng Royal Crest Hotel hindi na pwedeng pumasok sa Royal Crest Hotels worldwide. Mula ngayon, ang angkan ng Lim ay ilalagay sa blacklist ng Royal Crest Hotel. Hindi na nila pwedeng pumasok sa Royal Crest Hotels worldwide. Lou, wala ka pang sagot sa akin. Itago mo muna. Paano mga ito? Jonyo, salamat sa tulong na binigay mo. Ngunit, hindi ko kayang tanggapin ang mga ito. Paimbak muna nila. Mahirap din itong hawakan. Ngunit ito ay buong puso kong regalo. Kahit hindi mo tanggapin ang paghaharana, kung hindi mo ako tinulungan noon at tinulungan sa business plan, wala ako ngayon. Sa lahat ng bagay, Javier Group may kalahati mo. Karapatan mo ito. Tonyo, alam ko ikaw ay responsabile at mapapasalamat. Ngunit binigay mo lahat ng ito. Paano ko ito tatanggapin? Paano pa kung ako at si Belle wala pang matitirhan? Pasensya na. Hindi ko naisip. Ganyan na lang kaya. Kayo ni Belle ay mag-settle muna. Usapan natin ang tungkol sa atin. Okay na yan. Belle, nang nakita tayo, wala akong handa. Mahilig kayo sa bag.
Itong Hermes Limited Edition, 12 lang sa buong mundo. Bumili ako para sa'yo. Sana magustuhan mo. Para sa'yo ito bilang formal na regalo. Hindi po. Masyadong mahal ito. Lou, ang regalo ko sa'yo ay ayaw mo. Para sa bata ito. Para ipakita ang aking pagmamahal. Tanggapin mo na. Gusto mo ba? Opo. Tanggapin mo na. Salamat, Tito Tonyo. Masaya ako na nagustuhan mo. Oo nga. Malapit na mag-almusal. Kain tayo ng almusal. Opo, Boss Javier. Ako na po ang bahala. Magpasalamat. Ano ang ginagawa ninyo? Totoo bang siyang si Antonio Javier? Pinakamayaman sa lungsod ng dagat. Paano niya puproposan si Mary Lou? Impossible! CI artista na kinatrata ni Mary Lou! Bakit susunod si Manager Cruz kay Mary Lou? Tatay Lola, isipin nyo dati. Lim family, si Mary Lou ang napapatakbo. Lahat ng gawain ng Lim dumadaan kay Mary Lou. Ang manager ng hotel, si Mary Lou lang ang kilala. Si Mary Lou na putangin ng babae. Ginamit ang pangalan natin at kasabot ang manager. Matagal na silang nagkasundo. Tama. Ganito talaga. Si Cassie talaga ang matalino. Ang ina ni Mary Lou yung mahirap na lola. Iba birthday niya ngayon? Bagong hiwalay lang sila. Sa pamilya niya, maliit lang ang nakakaalam. Magkagulo tayo sa kanyang kaarawan para mapahiya si Mary Lou. Yumuko, humingi ng tawad sa amin. Okay. Magandang ideya. Parang hindi tama to. Si Mary Lou kasi bagong paalis lang at walang dinala. Tatay, tingnan mo kung paano niya tayo tratuhin. Ngayon pa lang, pinagtatanggol mo pa siya. Tama si Cassie. Sa kanyang pagwalang awa, huwag niyang sisihin ang ating walang utang na loob. Opo, hindi tayo titigil dito. Sa bahay ni Mary Lou, maganda ka. May pupuntahan ako kay Boss Zamora para makipagnegosyo. Ang pamilya Lim ay tiyak na akyat sa tagumpay. Okay. Cassie, sumama ka kay tatay para matuto. Para sa Lim Enterprises. Tatay Lola, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Ina, Tito, Tonya busog. Na po ako kain. Lang po kayo. Lilibot lang po ako. Busog ka na. Hindi ka naman kumain ng marami. Ina, busog na po ako. Alis na po ako. Uy, ano bang problema ng bata ngayon? Si Belen napakaintindi. Nga. Siya ang pinakaintindi kong anak. Dati, napakababa ng trato ko sa kanya. Ngunit, patuloy niya akong iginagalang. Gusto kong suklian ng lahat. Mararanasan niya ito. Na napakahusay ko. Tonyo, salamat sa iyo. Si Belle ay nasaktan ng husto. Kung hindi ka dumating, di ko alam. Lucibel ay lumaki sa labas ng bahay at ngayon lang nakauwi. Ngunit nakatagpo siya ng ama na hindi siya anak. Ngayon, meron siyang ina na mahal siya. Ngunit kulang sa pag-ibig ng ama. Kung gusto mong suklian siya, bigyan siya ng buong pamilya. Lou, maniwala ka. Magiging mabuting asawa at ama. Hindi ko ginagamit si Belle para pilitin ka. Naintindihan ko. Ina, si Tito Tonyo ay mabuting tao. Hindi dahil sa regalo niya ako sumasang-ayon. Alam kong mas kilala mo si Tito Tonyo, Ina. Ang pinakagusto ko ay ang makitang ligtas at masaya ka. Tiwala ako kay Tito Tonyo. Siya ang makakapagbigay ng kaligayahan. Huwag nang palampasin ang pagkakataon. Ang bata. May problema? Tonyo, nasa ang singsing? Singsing? Nasa ang singsing para sa akin? Bakit? Bumalik ka na? Lou, Tutu, pampapakasalan mo ako? Huwag ka na lumuhod. Ilang taon ka na? Akala mo bata ka pa. Hayaan akong ilagay. Tonyo, after natin kumain, magpakasal na tayo. Hindi naman kailangan madaliin. Ang lalaking pinili ko ay para sa buhay. Mag-asawa na tayo. Maaga man o huli, pareho lang. Okay. Lou.
Gabi na lang. Pag-ipata kayo ni Belle sa akin. Gusto kong alagaan kayo. Hindi ngayong gabi. Birthday ng aking ina. Kailangan kong ipagdiwang. Totoo nga, hindi pa ako nakikilala ng binan. Maghahanda ako ng regalo. Magpunta na tayo. Mupo ka. Oo nga. Kilala mo si Roberto Zamora? Nasa lungsod ng dagat siya ngayon. Hihintayin ko siya. Papapuntahin ko siya para magbati sa nanay natin. Si Roberto Zamora? Siya ang pinakamayaman sa lungsod? Oo. Sa loob ng taon, siyang tumulong sa akin. Maaring hindi ako kilala ng marami, pero kilala siya ng lahat. May siya sa tabi. Tiwala ko ang pamilya mo ay aakyat sa lungsod ng dagat. Tonyo, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Mag-asawa na tayo. Kain na tayo. After natin, magpakasal na tayo. Boss Zamora, si Vivian Liwanag, anak ko. Ang proposal na ito, siya ang gumawa. Hello? Boss Javier? Po? Ano po? Pupunta ako. May lakad pa ako. Umalis na kayo. Boss Zamora, magkita na lang tayo. Ang proposal na ito ay walang kwenta. Huwag na kayong bumalik. Sayang ng oras. Tatay, anong ibig niyang sabihin? Walang problema, Cassie. Si Boss Zamora ay pinakamayaman. Normal lang na mataas ang pamantayan niya. Ang proposal na to, pinaghirapan ko. Buong araw ko itong ginawa para lang matapos. Sinabi niya pang walang kwenta, tatay. Sabi mo, anong problema sa proposal na to? Wala namang problema. Kitang-kita naman. Pinakamayaman daw. Walang utak lang. Mahina lang. Malapit na ang kaarawan ng matandang babaeng yun. Mas mabuti siguro, tulungan muna natin si Mary Lou Santos. Lou, tingnan mo. Ganda ng kuha. Ma, Tito Tonyo, kuhaan ko kayo ng litrato. Tito Tonyo pa rin? Tatay! Opo, anak. Hayaan na natin ang ating anak na kuhanin tayo. Mas malapit. Kukuhanin ko na. Huwag kabahan. Relax lang. Ma, mumiti naman. Okay, kukuhanin ko na. 3, 2, 1. Ganda! Mama? Tonyo, tama ka. Isang buo pamilya ang pinakamagandang regalo kay Belle. Tingnan mo, hindi siya masaya dati. Ang pagpasaya sa inyo, ang pinakamalaking tungkulin ko. Lou, may kailangan akong asikasuhin. Pumunta na kayo sa party. Susunod ako. Maligayang kaarawan, Ginang Santos. Sana, mayroon ka pa maraming kaarawan at manatiling malusog. Salama. Oy, andyan na si Lou. Lou, Belle. Lola, happy birthday. Happy birthday, Ma. Umupo na kayo. Si Ramon at si Cassie, bakit hindi dumating? Lou, inaasahan pa rin ng nanay mo ang kanyang mabuting manugang. Nasaan si Ramon? Nasa labas ba siya? Hindi na darating si Ramon na yon. Bakit? Nay, kami ni Ramon ay... Oh. Isang matandang babae, buong buhay na trabaho. Para sa kaarawan ng nanay, pinaghandaan pa ng bongga. Biyaheng Inamon, Cassie. Kayo na pala. Umupo na kayo. Stop it. Sino ang biyaheng ina? Huwag kang mag-angkin sa lim. Mahal kong Lola, sa tingin mo ba, para lang sa kaarawan mo ako? Wala kang pinag-aralan? Deserve mo ba? Ano ang nangyayari? Ako at si Mary Lou ay nag-divorce na. Ano? Ayoko. Lou, bakit ganyan ka? Bakit ka na-divorce kay Ramon? Ang babae na ito ay masamang tao. Ginamit ang pangalan ng Lim at sinaktan kami. Hindi lang ito simpleng divorce. Kundi kami ng Lim pinagbunutan. Ang matandang babae. Marilu, bakit mo nagawa ito? Mapapahama kami, alam mo ba? Pinahiya mo ang pamilya Santos. Marilu, humingi ka ng tawad at aminin ang pagkakamali. Hindi ganyan. Maling pagkakaintindi. Si Ramon ang una ng taksil. Si Cassie ay anak niya sa ibang babae. Todo ba ito? Anong bago?
Si Ramon ay nagkamali. Nakaraniwan sa mga lalaki. Tsaka, hindi ba't itinuri mo si Cassie bilang sariling anak? Mahalaga ba talaga kung tunay mong anak? Tama. Lahat na may nagtatrabaho sa LIM. Kung kayo na-divorce, anong mangyayari sa amin? Tama, Marilu. Masyado kang makasarili. Lu, mag-sorry ka na kay Mon at sa kanila. Magpakiusap ka na magbalit pamilya. Ina, bakit ikaw din? Lu, umalis ka na sa LIM. May anak ka pa. Sa hinaharap, mahihirapan kang mag-asawa. Siya ka pa, nag-aaral pa si Belle. Para sa kinabukasan, tiis-tiis ka na lang. Ina, hindi lang pera. Ganito na nangyari. Sa tingin mo ako at Belle, sa pamilya Lim, may lugar pa ba? Tsaka ngayon... Ay naku, sa bagay na to. Dapat sumunod ka sa akin. Naranasan ko na to. Ang tatay mo noon maagang namatay. Ang buhay natin dati. Nakalimutan mo na? Sa panahon na yon, walang pera, walang galaw. Kung nahihiya kang sabihin, ako na ang magsasabi. Hey! Ina! Ina! Ramon, Cassie, ako na ang humingi ng tawad para kay Lou. Wala siyang alam. Patawarin niyo na siya ngayon. Sasabihin mo lang papatawarin? Matandang bruha, mayabang ka ah. Cassie, kung papayag ka magbalik pamilya sila, gagawin namin ang lahat. Ina, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Gusto mong balikan tatay? Walang problema. Ngunit kailangang lumuhod si Mary Lou at humingi ng tawad. Nanyo ang matandang bruha na to na makapaghanda ng selebrasyon sino ang nagbigay. Ang pamilya Lim. Dahil kay Mary Lou may pera, kayong gastos. Kung wala si Mary Lou, wala na kayong trabaho. Tama ba ako? Si Marilu ang may kasalanan. Dapat lang siyang lumuhod. Opo, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pamilya Lim. Pakinggan niyo ako, ha? Ako na ang lumuhod. Marilu, Pwede ba? Ako na. Hey, Ina! hindi natin kailangang humingi. Hindi natin kailangang matakot. Patay na nga. Nagsasalita pa. Magpapaluhod kayo sa asawa at biyenan ko. Kayo ang malapit na mamatay. Lou, ayos ka lang? Sino itong binata? Ina, ako si Antonio Javier, ang asawa ni Lou. Ano? Ina, matapos ako makipag-divorce kay Ramon, ako ay ikinasal kay Tonyo. Ina, ako ay dumalaw para sa iyong kaarawan. Matandang ginang, ang puno ng Javier Group ay nagpadala ng 4 na regalo. Una, isang second na 300 milyong piso. Pangalawa, isang limited edition na kotse. Pangatlo, isang mansion sa tabing dagat. Pang-apat, isang jade ring ni Reyna Sixi. Grabe, totoo ba to? Magkano kaya to? Hindi ka pa tapos? Pinagpanggap mo pa sa kaarawan ng nanay mo. Hagate? Ano ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito? Itong lalaki, itong mayabang na CEO, nag-arte na kaninang umaga, gabi-gabi pa dito nag-arte kung wala kami. Dito, napaniwala na kayo. Ano? Heke pala. Ano pa nga? Akala mo may lalaki na magbabayad para sa may anak at may edad na babae? Oy, kinakausap kita. Alam mo ba kung sino si Antonio? Siya ang pinakamayaman. Pinagpanggap mo pa siya. Wala kang takot. Mary Lou Santos, ang taba mo! Siya ang pinakamayaman. Paano kanya pakakasalan? Oo nga, kung malaman ni Boss Zamora, patay ka talaga. Marilu, tigilan mo na ang pag-arte. Humalukip-kip ka at humingi ng tawad. Lou, hindi ko kailangan ang pagpapanggap mo. Basta masaya ka lang. Sumama ka na lang sa akin at humingi ng tawad ni Ramon. Ina, tiwalaan mo ko ngayon lang. Tiwalaan ka, Lola? Kung maniniwala ka sa matandang babae, ang iyong apo, magtutulugan sa kalsada ngayong gabi. Lou, kung hindi ka pa magbabago, ako, hihiwalayan na kita. Ina, ano po ang sinasabi niyo? Lou, huwag kang magalit sa akin. Hindi ko kayang makita kayong mag-ina sa kalsada. Pinakamayaman, puno ng Zamora Group. Roberto Zamora, dumalaw para sa kaarawan. Pinakamayaman sa lungsod. Posible bang mabiwo ng kaarawan ng isang matandang walang kapangyarihan? Hiyak! Impossible! Siya siguro isa na naman sa mga artista ni Mary Lou. Una, nagpanggap na Javier. Ngayon, nagpapasikat sa teritoryo ng Zamora.
Marilu, gusto mo mamatay? Umalis ka na! Huwag kaming idamay! Tama. Pinaghirapan namin ito. Huwag kaming idamay. Humingi ka ng tawad di Boss Lim at Cassie. Last chance mo na. O ano? Gusto nyo rin akong palisin? Idinulot mo ang gulo! Palisin ka lang, wabait na! Huwag mong putulin ang aming kita. Kung ipipilit mo kami, hindi ka namin titigilan. Sino ang nagmumura dito? Si Boss Zamora! Boss Zamora! Bakit po kayo narito? Hindi nyo naintindihan? Dumating ako para magdiwang ng kaarawan ng matandang ginang. Impossible! Hindi ako naniniwala! Si Roberto Zamora, ang pinakamayaman! Tama. Nakita ko siya sa TV. Siya nga. Pasensya na, Boss Javier. Late ako. Walang problema. Siya talaga si Boss Javier! Kung ganon, si Marilu ay talagang asawa ng mayaman? Boss Zamora, hindi ka naloka nila? Ang lalaking mayaman, paano magiging kasintahan ni Marilu na walang-wala? Hindi siya si Antonio Javier. 20 taon na. Akong kasama si Boss Javier. Sinasabi mo ba na bulag ako at hindi ko kilalang tao? Buksan mo ang iyong mga mata. Ito ang pinakamayaman, panggulo ng Javier Group, si Ginoong Antonio Javier. Lu, siya ba talaga si Antonio? Ina, hindi kita niloko. Salamat. Hindi pwede! Siguradong natulungan tayo para lukuhin kami! Sumilens! Ako si Roberto Zamora. May pangalan. Gusto mong sampalin kita? Si Boss Zamora ang saksi! Siguradong totoo! Walang hiya ang pamilya Lim. May kabit at anak labas. Pinagbunot pa si Lu. Maghintay kayo sa karma. Walang utang na loob si Cassandra. Anak labas. Anong karapatan mo na sumigaw kay Lu at Boss Javier? Kayo tatlong balimbing! Hindi kayo ganyan, Tanina! Ramon Lim. Ang galing ng anak. Ng pamilya Lim. Pasensya na, Boss Zamora. Huwag niyo pansinin ng bata. Matandang ginang, nagpapasalamat po ako na nandito para sa inyo. Mabuhay po kayo. 2 ari-ariya ng Zamora Group ay ipapamana kay matandang ginang. Ang mamahalin nito. Hindi ko kayang tanggapin. Matandang ginang, ang utang na loob ni Mr. Javier at pagtulong sa akin, walang halaga ito. Ina ni Mr. Javier kayo at isa rin tayong matanda. Dapat lang po kayong pasalamatan. Ay, hindi ako marunong sa investment. Ina, pwede mong ibigay ang mga ito kina Lou at Belle. Ang kakayahan ni Lou hindi natalo ng sino man. Magagawa niyang ayusin ang mga asset na ito. Belle naman ay bata pa. Mabilis niyang matutunan. Matandang ginang, huwag po kayong mag-alala. Susuportahan ko po si Ginang at si Senyorita. Hindi! Si Isabel Lim! Bakit siya? Anong karapatan niya? Tumigil ka na. Pinagbukod nila si Lou. Walang makain sila. Ngayon, mas maganda na ang buhay nila. May alala. Wala na. Walang alalahanin. Si Lou ngayon asawa ng pinakamayaman. Ang pamilya Santos magiging mayaman sa lungsod. Tama! Mula ngayon, ang pamilya Lim hihingi na ng pagkain sa atin. Tama! Hindi pwede! Anong karapatan ni Marilu na maging asawa ng pinakamayaman? Roberto Zamora, huwag kang mayabang. Matalino ako. Ang proposal ko, sinabing walang kwenta. Binigay mo lahat sa kanila. Deserve ba nila? Kayo mga masasamang tao na walang moral. May lakas kayong lapastanganin sina Mr. at Mrs. Javier. Sa paningin ko, kayo ay mga taong walang kwenta. Ikaw! Patawad, Boss Zamora. Wala pong alam ang bata. Bata lang, pwede nang magmura at magyabang. Sa paningin ko, siya ay masamang tao. Ang pamilya Lim ay lumabag kay Mr. at Mrs. Javier. Mula ngayon, ang Zamora Group ay pagbabawal ang Lim family at ititigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Pinangbalita, kung may makipag-ugnayan sa Lim family, ay kalaban ng Zamora Group. Tatay! Boss Zamora, kami po ay nagkamali. Pakibigyan po kami ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo! Boss Zamora, wala po kaming intensyon. Hindi po namin alam na siya si Mr. Javier. Ngayon na kayo sumuko dahil si Mr. Javier? Kung ordinaryong tao lang siya, baliwala lang siya sa inyo at aabusuhin niyo siya? Pamilya Lim, hintayin niyo na lang ang pagkalugi. Asawa, ginawa mo kami! Umalis ka!
Si Lou ang asawa ko ngayon. Divorced na kami. Huwag mo ako bahirapan. Lou, sinasabi na ang pag-aasawa ay may pagmamahal. Matagal na tayong magkasama at ako ang biyanan mo. Pakihingi ng awa para sa amin. Kayo ay mataas ang tingin, walang hiya. Nang sabihin nyo na si Cassie ay anak ni Ramon. Nang ipinagbunyi nyo kami sa labas ng bahay. Bakit hindi nyo naalala ang pagmamahal natin dati? Ngayon lang kayo humingi ng... Umalis! Huwag kayong humingi ng tulong sa babaeng Mary Lou! Akala mo, hindi kita sasampal? Matalampal ka? Walang hiya ka. Magsalita ka pa. Maniwala ka, papatayin kita. Cassie, tumahimik ka na. Di natin kayang labanan si Mr. Javier. Cassie, tumahimik ka na. Guardia! Ho, labas nyo silang tatlo! Huwag nyo abalain! Si Mr. Javier at Ginang! Huwag. Serves them right! Lou, humihingi kami ng paumanhin. Huwag mong isipin ang sinabi nila. Di namin alam kanina ang relasyon ninyo ni Mr. Javier. Naloko lang kami ni Cassandra. Oh, medyo nagpanik kami kanina. Pero ang totoo, nag-aalala kami para sa inyo ni Belle. Oh, galing lang kami sa mabuting intensyon. Sige na, mag-celebrate muna tayo. Birthday mo na. Anak ko. At ang aking apo. At ang aking manugang. Lola, tara na. Ina, umupo na tayo. Umalis na! Alis! Sumunod kayo! Tatay, si Marilu ang putang babae. Bagong hiwalay lang kayo, agad siyang naghanap ng iba. Parang matagal na silang may relasyon. Tatay, magsalita ka! Si Marilu at Belle ang dalawang puta. Pinahiya nila kami ngayon. Hindi pwedeng ganito lang. Cassie, tumahimik ka na. Siya si Antonio Javier, ang pinakamayaman. Hindi natin siya kayang labanan. Si Marilu, ang puta! Pinapunta niya ang malalaking tao para labanan kami. Walang utang na loob. Salot siya. Tatay, hindi ka ba nagtataka? Nung kailan sila nakakilala? Anong magagawa natin? Malulutas ba nito ang sitwasyon natin? Marahil, ang pagpapatapon ko kina Marilu at Belle ay pinakamalaking pagkakamali. Tatay, anong sinasabi mo? Sila nagpapatapon sa akin. Ako ang tunay mong anak. Hindi pwede. Hindi tayo titigil dito. Hindi ako Hello? Ano? 5 na partner companies ang nag-back out sa atin? Parang seryoso si Boss Javier. Bakit ang bilis na ng kumilos? Okay. Bumalik na tayo sa opisina. Ano ba talaga nangyayari? Yung 5 kasosyo natin. May kontrata na sa atin. Handa nilang makipaglaban sa korte para lang itigil ang kasosyo. Ano? Tatay. Sabi pa Spirisan mo! Sabihin mo na, huwag kang matagal! Sabi pa nila, ang Lim Enterprises ay kahihiyan ng industriya. Sabi pa, hindi na nila makakasosyo ang sinumang Lim. Plano nilang ilista tayo sa blacklist. Ipapalaganap nila sa buong lungsod ang tunay nating kulay. Tapos na. Tapos na lahat. Ang 5 dekadang pamana ng Lim. Mawawasak na ngayon. Totoo mong pakita? Ano ang tunay na pagkatao ng Lim? Lim Enterprises. Pwedeng nilang saktan? Ako lang din tagapagsalita ng mga boss. Hindi pwede. Hindi pwede ito. Hindi talaga pwede. Kailangan kong tawagan sila. Boss de la Cruz, si Ramon Limito. Hello? Boss Reyes, hello? Tatay, ang sabi mo, ano ang mangyayari sa amin? 5 kumpanyang ito ang puso ng Lim Enterprises. Ang supply chain nasa kanila lahat. Kung ititigil ang kontrata, ang Lim Enterprises malapit ng bangkarot. Wala ng pera, kundi pati may utang na bilyon. Hindi pwede! Ang ginawa ko hindi pa tapos! Hindi ako magiging mahirap! Lim Enterprises hindi pwede bangkarot! Gusto ba talaga ni Roberto kaming lipulin? Hindi ba siya natatakot na magpakamatay kami?
Roberto Zamora? Anong Roberto Zamora? Hindi ba ito? Utos si Roberto? Para sila mag-terminate? Hindi po. Sabi ng mga boss, dahil sa Lim Enterprises, pinatanggal si Miss Santos. Ang mga kontrata si Miss Santos ang ipatakbo. Siya lang ang pinagkakatiwalaan, kaya itinigil ang pakikipag-ugnayan. Ano? Hindi posible! Hindi talaga posible! Si Mary Lou Santos? Paano niya magagawa ang ganung bagay? Sigurado ka? Ang 5 boss ganito sinabi? Sigurado po. May recording ang aming usapan. Tunay na dahil kay Mary Lou kami. Pinag-terminate ng kontrata. Hindi ako maniniwala! Ang Lim Enterprises hindi tatakbo? Ikaw, ipabatid mo sa lahat. OT hanggang 12. Ano? Hindi mo maintindihan? Boss Lim, ang suweldo malapit ng hindi mabigay. Sa oras na to papahabain OT. Baka... Ako ang pangulo ng Lim Enterprises. Sumunod kayo sa akin. Magrereklamo ka? Hindi ka na gusto magtrabaho? Sumunod kay Cassie. Noted. Lola, huwag kayong mag-alala. Gumawa ako ng bagong investment. Bukas ako, pupunta hanap ng ibang partner. Malaki ang lungsod ng dagat. Hindi maniniwala na abot ng kamay ni Roberto. Tsaka pa, ang investment ko, kahit sino magmamakaawa, makipartner sa amin. Basura to. Parang telang. Umalis kayo! Sinasabi mong basura ang investment ko? Hindi ka marunong magbasa? Sa kumpanya ko to. Kayo ng Lim. Ganito kayo humingi? Kasi, anong problema mo? Pumunta ka para tulungan o gulo? Wala akong sinabing mali. Guardia! Palayasin silang lahat! Sino ang nagpasok ng mga buti na to? Umalis! Labas! Anong kalokohan to? Bakit nangyari to? Wala na. Umuwi na tayo. Boss, Lim Enterprises stock price crashed. Our company lost 50 billion. Ano? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo lahat? Umuwi na kami. Sino nagkutos umuwi? Di ba sinabi ko? Overtime lahat. Hanggang 12 ng gabi. Bingi lahat. Sino ka ba? Bakit ako susunod sa'yo? Ako ang pangulo ng Lim Enterprises. Wow, panggulo ng Lim. Alam ng lahat na umalis na si Miss Santos sa Lim Enterprises. Pinagbawalan na kayo. Pinagbawalan kayo. Di magtatagal. Magbabagkarode na kayo. May mukha pa? Mag-overtime kami. Walang hiya. Ikaw! Ikaw ay tanggal! Tanggal? Wala na ako pakialam. Wala na rin kami! Wala na ako! Pulis! Ay, anak. Patay na. Patay na kami! Humalis kayong lahat! Ang kaladayan ng Lim ay dahil sa mga pesta ninyo! Hindi ako naniniwala ang Lim Enterprises hindi makahanap ng mga alipin! O, kumuha ka ng 50 bagong empleyado. Boss Lim, gawin mo na lang to. Anong sabi mo? Sunugin mo na lang to. Ako, ayoko na. Ikaw! Ay! Lola! Tatay! Tingnan niyo sila! Nagsasamantalahan nila ako! Huwag kang matakot. Nandito si Lola. Lola ang bahala. Tatay Lola, tinatawag ako ni Mark. Baba lang ako. Mahal, hindi mo alam kanina nagagalit ako sa kanila. Buti na lang nandito ka. Kasi, hiwalayan na tayo. Bakit? Hindi ba kita binigyan ng 50 milyon? Utang mo yan, hindi mo ibibigay? Ganyan na ako. Bakit mo pa ako iiwan? Nung una, ako ay naging nobyo mo. Dahil sa pangako mo na ang Lim family mag-i-invest sa amin. 20 billion. Ngunit ang resulta, pinatay ni Roberto ang Lim family. Stock crash. Malapit ng bangkarote. Anong karapatan mo na maging akin? May paraan ako! May paraan ako! Sa sitwasyon na yon, anong paraan pa ang mayroon ka? Mas malaki pa rin. Bagaman malapit ang bangkarote, ngunit ang pondo marami pa. Makukuha ko lahat para sa atin. At 5 billion pa. Sapat na para makaligaya tayo. Sigurado ka? Oh, huwag kang mag-alala. Si tatay, sunod lang sa... Kung hindi mo ako iiwan, sunod lang ako sa'yo. Okay ba? Oh, please, baby. Hindi ko kayang hiwalayan si Mark. Kung walang bagong pondo, siguradong babagsak. Kailangan kong hawakan ang pamilya season. Kasi, sa pagkuha ko ng ari-arian ng Lim, agad kang iiwan. Gusto mong tulungan ka namin? Impossible!
Siyempre, naniniwala ako. Mahal. Okay, got it. Ako at si Marilu, bago kami maging kami, may narinig ako, may naliligaw din sa kanya. Hindi niya pinayagan, pinili niya ako. Yung lalaking yon, si Antonio Javier siguro. Hindi ko akalain matagal nang nakalipas. Sa huli, naging sila pa rin. Si Marilu Santos. Pagkatapos kayo mag-divorce, agad na naging sila ni Antonio Javier. Sa tingin ko, sa loob ng maraming taon, hindi sila nagkahiwalay. Tatay, Lola, may nakita ako para iligtas ang pamilya natin. Ano ang paraan? Ang pamilya nila at ang atin. 50 billion ang halaga. May kontrata na to. Ang pamilya natin ay makakahinga ng maluwag na muli. Salvation in time of need. Ang aking apo may paraan talaga. Nakahanap ng mabuting asawa. Maganda. Tatay, lagdan na. Ang kontrata bakit napakakapal? Oh, tatay, ang Bani Zamora ay malapit nang mapalibot. Hindi palagdaan, agad na pirma. Ngunit ito... Oh, tatay, binasa ko na ang kontrata. Wala problema. Bakit? Hindi ka maniwala sa Oh, anak, si Cassie ang iyong anak. Hindi niya tayo sasaktan. Ang Lim Enterprises, litas na! Siyaan si Marco. Pasalamatan natin siya. Apa nga, kukata niya. Maganda, litas na! Mahal, ang dalawang walang kwenta ay natirma na. Okay, mula ngayon, Lim Enterprises ay season na... Kayo dalawa, umalis! Kasi Mac, ano ang ibig ninyong sabihin? Tatay, Lola, ang kontrata ay lahat ng ari-arian ng Pamilya Lim at inyong personal na ari-arian. Mula ngayon, Lim Enterprises ang natitira ay akin at ni Mark. Kasi, ano ba ang sinasabi mo? Kasabi ka rin ng Pamilya Lim. Tama. Ako ang senyorita ng Lim Corp, kaya akin ang ari-arian. May problema ba? Hindi! Hindi ako pumapayag! Hindi pumapayag. Tatay, nakasulat na at niladaan na. Bakit? Gustong itanggi. Ikaw! Cassie, ikaw, paano mo nagawa ang bagay na ito? Ang tanga ninyo kasi, sunod-sunuran sa akin. Kayo ang nagpabiktima. Cassandra Lim! Walang awa ka ba? Kami ang iyong tunay na ama at lola. Ikaw talaga, traitor! Kinuha mo lahat ng ari-arian. Noong ipinagpalayas ka ni Mary Lou, pinagtanggol kita. Handa akong mag-divorce sa kanya at palayasin si Belle. Ikaw, ganito lang ang pasasalamat mo? Ang Lim family, malapit hanggang karote. Wala na akong pera. Malapit na akong hindi na senyorita. Ama? Ama! Ang natitira ng Lim ay para sa akin. Kung ganoon, pwede ko kayong mapatawad na mga walang kwenta. Cassie, hayop ka! Ina! Cassie, hayop ka! Ina! Hayop na to ay talagang masamang tao. Maghintay lang kayo. Mapapahamak kayo. Tama si Marilu. Kami ang mali. Kami talaga ang mali. Cassie! Aba, mahal na mahal ka namin. Sunod ka sa lahat. Anong gusto mo? Bibigyan ka namin. Ngayon lang. Hala din na akong ganito. Ngayon mo lang nalaman? Matandang babae. Hindi pa tapos. Agad na dalhin ang iyong anak at lumayas. Lim Family Villa. Mula ngayon, ang villa na yan ay akin na. Kung hindi, putulan ng at paa. Patayan tayo. Halika! Bagbagin ng dalawang hayop na to at itapon! Cassandra Lim! Hayop ka! Magbabayag ka! Ikaw walang buhay! Ikaw! Mahal, ang Lim Enterprises. Ay season na? Mula ngayon, lumayo kayo sa season room. Kung hindi, sa tuwing kayo makita, sasatan namin kayo.
Opo, narinig po. Anak, wala na tayong pag-asa. Mali kami. Dapat sinunod si Mary Lou. Cassandra ay isang hayop. Anak, pinatin si Lou. Magmakaawa tayo. Mahal na mahal ka ni Lou. Siya ay mabait. Siguradong tutulungan niya tayo. Miss Santos, may tao sa baba na gusto makita kayo. Sinasabi nilang sila ang asawa at biyena nyo. Asawa, tulungan mo kami. Umalis! Sino na papapasok sa inyo? Paolo, walang problema. Mantrabaho ka muna. Asawa. Asawa mo? Tawagin mo akong Miss Santos. Miss Santos. Miss Santos, tulong po. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Ramon? Gloria? Di ba sabi nyo, wala kaming kakainin kung wala kayo? Bakit? Bakit kayo lumalapit sa akin na yon? Miss Santos, niloko kami ni Keshi. Nakuha niya lahat ng aming ari-arian. Wala na kaming natitira. Dahil sa dati nating pagmamahalan, tulungan mo kami. Ramon! Di ba sinabi ko sa iyo na si Cassie ay isang babae na kayang gawin ng lahat? Hindi ka nakinig. Pinabunutan pa kami ng bahay. Ngayon, wala na kayong lahat. Huli na! Anak, hindi, Miss Santos. Tama ka. Nagsisisi na kami. Mali ang ginawa namin. Pasensya na. Kung hindi ka tumulong, ako at si Ramon magiging palaboy na. Aming kasalanan. Dapat sumunod kami. Pakitulungan. Bigyan kami ng pagkakataon. Tulungan mo kami. Gagawin namin ang lahat. Tama. Impossible. Umalis na kayo. Belle, ako ang tatay mo. Tulungan mo ako. Please, anak. Pakiusap kay Ina. Nang malaman ko na niloko mo si Ina at may anak ka sa iba si Cassie, sa puso ko, hindi ka na ang tatay ko. Kayo ang... Ako at si Ina, hindi kayo mapapatawad. Belle. Guardia, halisin sila. Belle, umalis na. Umalis. Ina, walang trabaho ngayon. Magsaya tayo para magbago ang mood. Okay. Mark, masakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa CR. Hanapin kita mamaya. Sig? Si Marilu Santos? Sa tingin ko, magandang layout nito, Belle. Sa tingin mo? Ina, nakatira. Ako sa iyo. Okay naman lahat. Hindi ko kailangan ng bagong bahay. Tsaka, ang mahal dito. Hindi ko deserve. Mamaya, ikaw ang magpapatuloy sa akin. Bibigyan kita ng sariling bahay para mas makapahinga at mas umunlad sa trabaho. Kung na-miss mo ako, pwede kang bumalik. Tuloy mo ako. Hindi ba ito si Tita Lo at yung galing sa basurahan na kinuha na... Sura? Tita Lo, okay ka lang? Wala nang ari-arian. Walang pera. May lakas pa ng loob. Magtingin ng bahay. Walang pera? Sabi ko, salesman, pinapayuhan kita. Palayasin mo na sila. Wala nang bahay. Kahit banyo, sila hindi kayang bilhin. Marco Sisa! Sa buhay na dati, pinatay ako ni Cassandra. Kasabot ka rin. Hindi pa kita hinahabol. Ikaw pa ang lumapit. Masaya lahat ng galit. Isang bayad na... Dalawang walang pera, walang tirahan. Pinapayuhan ko kayo. Umalis. Kung ipapalayas kayo, masama. Saking. Mga mamimili, ang aming brand ay itinatag ni Ginoong Roberto Zamora, ang pinakamayaman sa lungsod ng dagat. Ang aming misyon ay pantay na tratuhin ang lahat. Ang aming bahay, walang problema kung hindi mo bilhin ngayon. Pwedeng tingnan lang. Ano ro? Pumahin po. Hindi namin pwedeng paalisin ng ibang customer. Hindi namin kayang sundin ang hiling nyo. Yulol ka ba? Silang dalawa ay mga inabandona. Lalo na itong basura galing sa basurahan. May mga kuto siya. Ang bahay na tiningnan niya, sasabihin ko sa'yo, Mag-ingat ka sa sinasabi. Hindi ko pinapayagan na insultuhin ang anak ko. Ginong ito, kung para bumili ng bahay, malugod ka naming tanggapin. Ngunit kung dito ka para insultuhin ng customer, pakiusap, umalis na po. palisin ako? Alam mo ba kung sino ako? Ang Lim Enterprises ay nasa akin na. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin na nasa iyo ng Lim Enterprises? Literal na ibig sabihin, ang Lim Enterprises
na pinaghirapan mo ay nasa pamilya Season na. Ang kasalanan ng buong pamilya Lim ay mga... Cassandra Lim, at ikaw ay magkasabwat, di ba? Uy, sabi ko bakit ang pangit ang sinasabi mo? Kami dalawa ay perpektong magkasama. Sino ba naman kasi kami ay soulmates? Ramon, mukhang hindi mo pa rin sinunod ang payo ko. Sa huli, niloko ni Cassandra at Marco ang lahat. Bagaman ang Lim Enterprises ay ipinagbawal na, ngunit buhay pa ang ugat nito. Kung gagamitin natin ang naiwan ng Lim na supply chain sa paglipas ng panahon, ang pamilya Season, malampasan si Zamora, ay posible. Sasabihin ko, ilipat ko lang daliri, mawawalan ka ng trabaho. Maniniwala ka? Maniniwala ako. Ngunit bago ako umalis, pakiusap, umalis na po. Magpapaalis mo ako? May sira ba ang utak mo? Hindi mo ba naiintindihan? Kumusta ka? Okay lang ba? Okay lang po. Marilu Santos, dating mataas ang tingin, Pangulo ng Lim Enterprises. Ngayon, nagpapalipat-lipat sa mababa. Magtulungan lang. Ang kahiya-hiya. Respeto sa iba, magmahalan, hindi kahiya. Walang respeto o mapagmataas ang kahiya. Sa katulad mong tao na nasa isang lugar, doon ako nahihiya. Agent, bigyan ng bahay ang anak ko. Ang pinakamaganda dito. Swipe! Okay po. Walang kwenta ka! Hindi mo ba naiintindihan? Sinabi ko na, ang dalawa, pilagbunutan ng bahay. Walang bahay! Paano sila may pera? May para ba ako? Sweep lang. Marilu Santos, iniisip mo pa ba na ikaw pa rin ang panggulo ng Lim Enterprises? Ikaw ay hiwalay, pinagbunutan ng bahay, 50 taong babae. Oo nga, may kaibigan ako, may pangalawang anak, kailangan ng yaya. Gusto mo ba? Pwedeng i-refer kita. Katulad mo, walang kwenta. Ang trabaho ng yaya, ang bagay sa'yo. Marco Season, linisin mo ang bibig mo! Nakalimutan ko, meron ka pala. Tagalinis ng parking. Kaya sa'yo, ako ang magpapakilala sa'yo. Belle, wala lang yan. Para lang may asong loko na sumisigaw. Magandang araw. Ginang, bayad na po ang unit. Hindi pwede. Saan niya kinuha ang pera? Ikaw lang ang nag-iisip. Alam ko na nagnakaw ka ng Lim Corp. Ako na ang boss ng Lim. Ang nagnakaw mo ay akin na. Umalis ako ng Lim ng walang dala. Huwag kang magbintang ng walang basihan. Umalis ka ba ng walang dala? Lang sa salita, mo malalaman. Mahal, nasa lobby ako. Bilisan mo, nakahuli ako ng katiwalian. Marilu Santos, ang lahat ng ninakaw mo sa Lim, ipapalabas ko ngayon. Mahal, alam ko na, si Marilu ay pinagbukod sa Lim. Ngayon, nagawa niyang bilhin ang mansion para sa anak niya. Ako'y nagdududa na nagnakaw siya ng Lim. Habang hindi alam ni Mark na mayaman si Lou, papatulo ako sa kanya. Oo nga, ang perang yan galing sa Lim? Mark, na yon, ikaw ang pinuno ng Lim. Susunod ako sa gusto mo. Kailangan mo ng saksi? Handa akong tumestigo. Kailangan ko ang lahat ng pera sa kanyang card. Sa maikling panahon, paano niya nakumpol? Ang daming yaman. May itinatagong yaman. Nung na-divorce sila ng tatay mo, itinago niya ang yaman. Marilu, payo ko. Ibigay mo na ang pera. Kung hindi, huwag mong sisihin agad gawin ko. Cassandra, huwag kang mapakatuta. Ang pagkuha ng yaman ng nanay ko ay plano ninyo ni Ramon. Alam mo ba kung naubos ba ang yaman? Galing man ako. Hindi ako kasing talino ni Mary Lou. Kung itinago niyang pera at ilabag ang records, paano ko malalaman? Last chance. Bigay mo ang card. Ikaw! May lakas kang hampasin ako? Para sa iyo to! Pinadbaliktad mo! Pinadbintangan mo! Magpasalamat ka lang! Mark, huwag mo palampasin siya. Walang hiya yan. Hampasin ka pa! Marilu, may lakas ang hampasin ako! Patayin kita! Idiot! Sino ang gusto mong patayin? Sino ka ba? Ako ang asawa ni Ro, ang ama ni Bel. May kabit pala. Kaya naman, itinago ang ari-arian para may pambili dito. Ang aking babae, hindi kailangan ng pera ng ex.
Magaling kang mag-arte. Akala mo mabait? Si Marilu na naman ang gumastos para sa'yo. Kayo dalawa ay may kabit. Magkasamang magnanakaw. Ikaw, may lakas ka bang suntukin ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Nilait mo asawa at anak ko. Mapapahamak ka! Walang kwenta! Dito sa lusod ng dagat, hindi ko narinig ang pangalan mo! Ikaw na hindi kilala, isang hamak, may lakas ka pang magsalita? Maniniwala ka ba? Ang lahat ng narito ngayon, walang maiiwan, walang makakalabas dito! Bago magsalita, isipin mo muna. Magaling ka magarte! Ikaw lang naman, ang kabit niya! Bakit nandito ang pinakamayaman? Patay na ako. Gusto ko sana si Marcos saktan si Mary Lou. Ngayon, malaking gulo na ito. Hindi pwede. Kailangan ko protektahan ang sarili. Sakit na naman ang tiyan ko. Cassie, saan ka pupunta? Walang kwenta ka, Marilu Santos. Ang dalawang anak mo, walang kwenta. Sinabi ko na, huwag abusuhin ang aking asawa, ang aking anak. Tonyo, huwag mong suntukin. Madadamihan lang ang iyong kamay. Sige. Since I'm not worthy to hit you, I'll have someone talk to you. May nag-aaway sa opisina. Pumunta ka dito. Opo, Most Javier. Nasa malapit lang ako. On my way. Pinakamayaman. Ikaw nakasama ni Marilu na mababang uri makatawag ng pinakamayaman. Mahusay kang magpanggap. Abangan natin. Marilu, akala mo matatakot ako? Si Roberto nagpabaya kay Ramon. Ano naman sa'yo? Si Ramon mismo, pinagalitan ni Roberto. Ano naman sa'yo? Kayong dalawang puta. Pinapalaki niyo pa ang loob nyo. Kanya ba sinabi ni Cassandra? Di mo pa alam? Alam ko ng laman. Kayo kasi, di mo ako maloloko. Sana mamaya, may pahayad mo pa rin ito. Sabihin mo, ikaw at si Boss Zamora, ano ang relasyon? Para mantindihan mo, siya ang aking alipin. Siya ang alipin mo. Ako nga ama niya. Sabi mo ama ko? Boss Zamora! Pinakamayaman pusa. Paano? Paano niyo napatawag si Boss Zamora? Kayo ang tatay ko? Sinasagot ka. Batang-bata ka pa. Ang tapang ng bibig. Ganyan ba'y tinuro ng tatay mo? Hindi ko ibig sabihin yun. Yun! Silang dalawa ang Anong sinabi? Sabi niya, kapatid mo siya. Tama. Ako nga ang kapatid niya. Paano? Siya lang naman. Kasama si Mary Lou na mahirap na babae. Sino ang sinabing basura? Silence! Walang utang na loob. Siya si Mr. Antonio Javier. Batang-bata, nagmayabang kay Mr. Javier at kay Mrs. Si Mr. Javier? Paano? Asawa ni Mariro. Si Mr. Javier. Si Mr. Javier, anong gagawin? Punish, Pamilya Season. Confiscate lahat ng ari-arian. Kasama ang ninakaw sa limitong lahat. I-donate sa mahihirap. Narinig ko ang season, may illegal na pautang. Mag-imbestiga, ibigay sa pulis. Mr. Javier, pakibigyan ako ng isa pang pagkakataon. Nagsisisi na ako, Mr. Javier. Boss Javier, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Guardia! Bitbitin niyo itong walang utang na loob. Mula ngayon, sa anong sangay ng Zamora Group, huwag niyang pasukin. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mark, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo sinabi na ang pangalawang asawa ni Mary Lou, si Boss Javier? Ako? Ano, Maho? Gusto mo ako sirain? Mark, hindi ko ginawa. Sumagap! Bakit bigla akong nawala? Sakit ng tiyan ko, Mark. Walang kwenta! Nakita mo si Antonio. Takot ka, kaya nagtago. Cassandra Lim, tapos na umalis ka. Mula ngayon, huwag kang... Mark, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Lou, Belle, okay lang ba kayo? Oh. Boss Zamora, maraming salamat. Pinag-aral mo ng magaling na empleyado. Hindi natatakot at pinrotektahan kami.
Dapat mo siyang bigyan ng mas mataas na posisyon at sahod. Boss Zamora, gawin ko lang po ito. Bini-bini, tulong mo ang naging daan. Boss Zamora, napakabait niyo po. Ako si Roberto. Walang tinikilingan. Mula ngayon, ikaw ang magiging supervisor ng supervisor. Salamat, Boss Zamora. Salamat, Gina Javier. Mark, hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Pinansin ni Antonio ang lahat ng ari-arian mo. Gusto ko nang iwan ang walang kwentang tulad mo. Buti na lang na ipamigay ko ang bahagi ng ari-arian ng Lim sa aking sariling account. Baka ikaw pa ang magpahamak sa akin. Mary Lou, Isabel, hindi ninyo akalain, di ba? Kahit sirain nyo ang Flores at Sison, ako, Sandra, ay buhay pa rin. At masaya pa rin. Kasi, Uy, hindi ba kayo ang puno ng Lim board at ang matandang ginang ng Lim? Cassie, huwag kang ganito. Sa loob ng maraming taon. Paano kita tinuring? Huwag kang walang konsensya. Konsensa? Ano yan? Pwedeng kainin? O pwede palitan ng damit? Cassandra Lim, kami ang iyong ama at lola. Hayop ka ba? Ako at ang iyong ama, 2 araw nang walang kinain. Pwede mo ba kaming dalhin sa bahay? Madumi kayo! Bagong labang sasakyan. Paakyatin ko kayo. Sayang ang laba. Ngunit hindi ako ganun ka. Walang konsensya. Bagong bili kong pagkain ng aso. Pwede akong maging mabait. Ibigay ko na lang sa inyo. Walang anuman, paalam. Cassandra Lim, walang buhay na makaligtas! Ina! Cassandra Lim, gusto kitang mamatay! Hey honey, guess what? I ran into that old witch and her precious son today. Can you believe they asked me to take her home? Tatay! Huwag mo akong tawagin na tatay. Wala akong anak na walang utang na loob. Gusto kitang mamatay. Mamatay! Napanood niyo bang balita? Pinatay ni Ramon si Cassandra gamit ang bato. Nahuli na rin si Ramon. Posibleng bitay ang hatol. Nagbabala na ako sa kanila. Ngunit, hindi nila pinakinggan. Deserve nila ang karma na to. Huwag na natin pag-usapan. Focus tayo sa pamilya natin. Lubel, ako'y alagaan kayo magpakailanman. Mahal, tiwala kami sa'yo.